Hello, shalom po sa ating lahat. Isa pong maalab na umaga at maalab na shalom, kapayapaan po sa ating lahat. At sa umaga ito, nais po nating ibahaging muli ang isang aralin na magbibigay po sa atin ng pananaw na angkop, lalo na sa ating espiritual na buhay. At ngayong umaga po ay atin pong sasagutin ang isang nagtatanong po sa atin na kung ang New Testament, Bagong Tipan ba ay reliable o hindi. At ang ating pag-aaral na sa nakalipas na mahigit 20 taon nang tayo'y nasa Kristyanismo pa. At since 2011 tayo po ay nag-aral na ng Basic Hebrew. At atin pong napag-alaman na napakalaki po ang diferensya pag tayo po ay nagbabasa ng tinatawag nilang Old Testament o yung Tanakh sa Hebrew, Torah. At ang atin pong natunghayan ay ang New Testament po ay hindi talaga reliable na sukdulang pagbabatayan mo ng katotohanan. Una sa lahat, ano po yan ay ang New Testament po ay ang kanyang nilalaman ay halos hinalaw sa Old Testament. Kasi malimit nating mababasa dyan ay, and it was written by the prophets, it was spoken by the prophets. At pag atin pong tinunghayan yung mga source, okay? Yung mga source sa Old Testament ay mayroon pong kakaibang mga sinasabi. At yan po ang isa pong hindi po maganda na ating natuklasan, ano po. Kaya tayo po ay nag-iba ng pananaw po rito. Una pong ating bibigyan ng diin ay yung sinasabi ni Paul doon sa Galatians chapter 3 verse 10 na as many as are the works of the law are under curse. At ito po ay sinisitas o kinukot doon sa Old Testament, sa Torah ni Prophet Moshe, precisely on Deuteronomy chapter 27 verse 26. At ang nakalagay po doon ay cursed he that confirms not all the words of the law that are written therein, and all say Amen. So makikita po natin na napakaiba, no? Nakakaiba itong sinasabi ni Paul na sa Galatians 3:10 na ang gumagawa ng batas ay sinumpa, okay? Pero doon sa source ng Deuteronomy chapter 27 verse 6 ay pag hindi mo kinonfirm o hindi mo tinupad ang mga salita na nandoon sa Torah o sa batas, sa kautusan ng Panginoong Hashem na binigay ni Prophet Moshe, ay ikaw ay susumpain, ikaw ang sinumpa, no? So kabaliktaran po, no? So sa buong Torah or sa Tanakh, even sa Tanakh and sa Torah na sinulat ni Prophet Moshe, ay nakasad doon na ang kanilang katwiran, ang kanilang righteousness is based on their action in favor of the law of God. At sangayon po doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 25 ay sinasabi ni Prophet Moshe na, and it is our righteousness if we obey all the commandments of God, okay, that He commanded us. Okay? So makikita natin ang kanilang katwiran, their righteousness is based on their keeping observance of the law that given by Moshe. That is why kahit si Haring Solomon na conclude din sa kanyang sinulat na ang conclusion ng lahat ng bagay dito is to do the commandments of God, sa ngayon doon sa Ecclesiastes chapter 12. So hopefully ito po ay magbigay po sa atin ng eye-opening na ang New Testament po ay hindi talaga reliable, no? At usually tayo po ay mislead in our thought, no? Yung ating kaisipan, no?
And it is not easy to reboot our thinking kung tayo po ay nabuhay or namamalagi doon sa mga ganyan, no? At ang mangibabaw na lamang ay yung fanaticism, which is not true, which is not reliable also. So hopefully, may Hashem bless us all. Shalom.